Kumusta po mga ka-DIY? Welcome sa ating panibagong vlog. Patungkol po ito sa isang setup na yung capacity ng inverter is 3 kilowatt. Yung solar array din natin is 3 kilowatt peak, 24 volt system, so 20 volt AC, on-off grid home solar setup. Simpleng setup lang ito at a maximum of 3 kilowatt. Okay, pero bago po tayo mag-proceed, para sa mga bago pa sa ating channel, please naman paki-click lang yung subscribe button, likes, at saka yung notification bell para updated kayo sa ating mga bagong video. So, once again, welcome sa ating panibagong vlog. So, ang topic po natin ngayon, itong isang setup na 3 kilowatt peak 24 volts system on-off grid na home solar setup. So, meron tayong 6 na solar panel, tag 500 watts yung isa. Tapos, meron tayong hybrid inverter na 3 kilowatt. At meron din tayong 8 pirasong battery na 12 volts at 25 Ah. Ito yung napili ko dahil medyo mura para hindi gaano mahal yung setup natin sa 3 kilowatt. Okay? So, of course, sa system natin, meron din tayong ETS at saka yung mga digital power meter natin at saka yung ating protective devices at saka yung ating mga wirings. Very detailed itong ginawa natin na setup kasi andyan na rin yung mga ratings ng devices, yung mga sizes ng ating wires at saka cable. So, with this setup, pwede niya itong kopyahin kung match ito sa requirements nyo. Match ito sa napili nyong setup para sa gagawin yung DIY or kung magpa-setup kayo. Okay? So, ito, since ito ay 3 kilowatt na capacity ng inverter at saka 3 kilowatt din yung panel natin, calculate lang natin siya at 80% inverter na capacity. Kumbaga, mag-iwan tayo ng 20% spare capacity ng ating inverter. Okay, mas maganda kasi na hindi laging sagad yung ating unit para at least maglalas siya ng matagal. Kasi yung unit na laging naka-maximum, posible hindi natin alam yung characteristic, yung mga devices nandoon sa loob. Pero mas mabuti ng safe, 80% lang yung gagamitin natin ng capacity. So at 80%, meron siyang 2.4 kilowatt lang na maximum na load na pwede natin ikarga dito sa ating inverter na setup. Ganun din sa ating sa ating solar array, kung meron siyang 3 kilowatt peak na harvest, palagay na lang natin na 80% lang yung harvest niya. So, meron lang siyang 2.4 na kilowatt peak na assume natin na yun yung ma-harvest niya from average sunlight na 9 to 1 o'clock p.m. Right? So, sa mga load naman, ito yung mga load na pwede nating ikarga sa ating 2.4 kilowatt. May washing machine, refrigerator, rice cooker, TV, lighting, computer, laptop, and CP charger. So, with this load, i-manage mo lang yung mga load mo. Kasama na dito yung load mo sa battery sa araw
Kasi kailangan mong i-charge yung battery sa araw. So, i-manage mo lang na hindi mabibitin yung panel mo na 2.4 na kaya niyang supplyan yung mga load mo na pinapagana mo sa araw kasama na doon yung battery. So, ito yung kibali basis mo para magpili ka kung sa bawat araw kung ano yung load na priority mo base dito sa 80% lang na capacity at saka yung 80% na harvest. Alright? So, sa battery naman, since walo siya at saka yung ating system is 24 volts, nag-series and parallel combination tayo para makuha natin yung 24 volt system na 100 ampere hour. Okay? So, kung titingnan mo, bawat dalawang battery naka-series. Tapos, pinaparallel natin yung apat na naka-series na battery. Okay? So, sa 24 volt system natin na 100 ampere hour, yung maximum stored energy niya is 2,400 watt hour. Sa mga lead acid din, EGM, flooded, yun yung mga family ng lead acid battery. Normally, kahit deep cycle siya, dapat yung gamit mo lang sa depth of discharge is only 50%. Pero ito sa depth cycle, ginamitan natin siya ng 60% DOD. Okay? So, itong 60% DOD, pwede mo itong iset doon sa hybrid inverter mo na at 60%, ito yung corresponding na voltage, dapat i-cut off na niya. Hindi na siya kukuha ng source doon sa battery at mag-bypass na siya doon sa utility. Direct na sa utility. Okay? Yun yung isa sa capability ng hybrid inverter. No need to switch anything, is nasa hybrid inverter na yung automatic na mag-bypass. Depende sa setting mo doon sa cut-off voltage. So, at 60% DOD, meron ka lang dapat na magamit na 1,400 watt hour. Okay? So, assuming na yung sa gabi mo is meron kang 250 watts na load. So, at 250 watt load, magagamit mo yung stored energy at 60% DOD for 5 hours. So, this is assume na yung battery mo is fully charged sa araw. Okay? Since na 5.6 hour lang at 250 watts na load mo, kung baga palagay na natin na yung gabi mo na load is straight talaga na 250 watts until morning 6-7 a.m. So, from 5 hours, so, palagay mo na lang at 6 o'clock, mag-umpisa na yung battery mo na gumagana. So, 6, 7, 8, 9, 10. So, at 10 o'clock, cut off na yung battery mo, i-bypass sa system na doon na siya kukuha sa utility. So, ang the rest na consumption mo is ang utility na ang nag-supply until morning na mag-harvest na uli ang battery, ang solar panel mo at the same time nag-charge sa yung battery. So, ito yung pinaka-simpleng setup at 3 kilowatt. Okay? So, ngayon, tingnan natin yung bill of materials natin para sa setup na ito. 3 kilowatt, 24 volts na system. So, ang pinakamahal dito, itong POWMR. Actually, hindi siya mahal. Although hybrid na siya, on-off grid. Pwede mo siyang gamitin kahit walang battery. That is only 13,696. Okay? Tapos yung panel mo,
meron siyang 6, so 6,000 watts. 6,000 peso. May nakita ko doon sa Facebook. Nagpo-post na merong tag 6,000 watts lang. Kasi dati mahal yan 10,000, 11,000. So, check mo lang doon sa Facebook or sa mga supplier na merong tag 6,000, meron pa ng 5,600 para ma-sure ka na hindi siya fake. Hingin mo siya ng test ng panel. I-test mo yung voltage. Tapos, talagang yung makikita mo yung voltage kasi normally yung 500 watts na sa mga 45 volts yata. In between 45 to 49 volts. So, pag may makuha na ganun, so, ibig sabihin, legit yun. So, imposible naman magbibinta sila ng panel na hindi legit. At the same time, yung size ng panel din, hingian mo lang sila ng specs kasi nandun nakalagay lahat, pati yung number of cells ng panel. So, rest assured na yung mabili mo na panel is legit talaga. Okay, tapos yung battery is Channing, 12 volts na 25 ampere hour deep cycle. Bawat isa niyan is 1,400. Baka may makita ka pa na mas lesser than that, which is okay. Pero pwede ka namang bumili ng klase na battery kung may enough ka na budget. Na isang buo na 200 ampere hour or isang buo na 100 ampere hour. Okay. Tapos yung mga accessories niya, railings, in-claps, L-foot, mid-clamps. Sa 6, pwede ka namang gagawa ng improvise na mag-hold sa yung panel na hindi rin makompromise yung quality at least pag may malakas na hangin, bagyo, hindi siya matatangay. Sulit talaga. Okay? Tapos yung cable mo, yung protective device natin. So, yun. Ito yung buong list ng bill of materials sa ganitong klaseng setup. Pwede mo rin itong kopyahin. Okay? So, magkano? Umabot siya ng 87,576. Ito yung investment mo sa ganitong klase na setup na 3 kilowatt. 2 years ago, na setup na 3 kilowatt, aabutin ka ng 300,000 to 350. So ngayon, 87 na lang. Kasi meron ng mga inverter na mura, na hybrid, at saka yung panel natin na hindi na gaano mahal, na aabot ng mahigit 10,000. So, sa price na ito, sa 3 kilowatt, para sa akin, isulit na. Okay? Hindi ka nalugi sa setup na ito. Ngayon, tingnan natin yung return of investment kung ilang taon sa investment ko na 87, kailan ko mababawi ilang taon. Okay? So, sa return of investment mo, assuming sa mga load na ito, okay, meron kang kinukonsumo na 6.75 kilowatt hour bawat araw. Okay? So ngayon, yung 6.75 mo na kilowatt bawat hour, bawat araw, i-multiply natin siya ng tawag dito, yung per kilowatt hour sa utility. Right? So, kasi ito savings mo di ba? Ito yung na-save mo na kilowatt hour consumption per day gamit ang solar system. So, meron ka ngayong 77.62 per day na na-save. Times 30 days yan, that is 2,328.75 per month na savings. Times, 12 months, meron kang 27,945 pesos per year average annual savings. So, malaking savings na yan. Hindi mo lang mapansin kung iipunin mo yung tag 2,000 mo per year, per month,
at the end of the year, meron kang maipon na 27,000. So, balikan mo yung investment mo na 87,576 over mo yung per year mo na annual saving. So, within 3 years, mabawi mo yung investment mo. Okay? Assuming na yung mga nakaikabit mong mga main devices, lalo na yung inverter, at saka yung battery. Kasi yung panel, normally, yung lifespan ng panel as claimed by manufacturer, it will last to 20 to 25 years lifespan. So, matagal. Yung inverter, yun lang, kailangan mo talaga siyang i-check na yung mabilihan mo na supplier is meron siyang warranty, at least minimum 2 years warranty, product warranty. Okay? Pero kung ayusin mo lang paggamit ng inverter, huwag mo lagi siyang i-overload or i-maximum yung load. Yung tama lang na meron talagang always na 20% spare capacity. I don't think na masisira yung inverter mo kasi design yun. Naka-design talaga yung inverter doon sa sinasabi nila na kilowatt na maximum capacity. In fact, meron pa silang 5 seconds na surcharge for 5 seconds lang. Eh kung lagi kang nagso-surcharge, of course, yung unit mo masisira talaga, di ba? So, kailangan lang extra careful doon paggamit mo doon sa yung inverter. Yung battery naman, i-maintain mo lang siya na 50 to 60% type of discharge. I believe maglalas siya. Kung lead acid kasi, sinasabi lang nila na 2 to 3 years o 3 to 4 years. Pero kung aabot na siya ng 3 years, I think bawing-bawi ka na sa price mo sa battery. By the time it come, pwede ka na rin bumili ng lithium battery para mahaba talaga yung life cycle niya. So, okay. Ito na yung kabuuan ng setup. So, kung gusto mo itong gamitin, that is free. Walang bayad. Kung meron kang mga question o gusto mong magpatulong online, message ka lang sa comment section para matulungan kita kung ano yung mga kailangan mo. Okay, maraming salamat po at salamat sa panonood.